Ayan, magandang umaga mga kamungkil, no? Ngayong umaga mga kamungkil, nandito tayo sa site kung saan yung project natin. Trinabaho na naman natin. Bali, ito na yung project mga kamungkil na trinabaho natin. Ito yung main door nya. Tsaka, ito yung buong loob nya. Yan. So, bali dito yung kusina nila mga kamungkil. Ito dito. Ito dito. Ito yung CR nila. Banda. Tapos dito yung lababo nila, paliter L papunta dito. Tapos ito naman yung exit nila. So nakikita nyo mga kamungkil, naglalagay na ako ng pormas sa bawat poste natin. So ipapakita ko lang mga kamungkil kung ano ang kaibahan nito sa nauuna yung poste at yung inuuna natin yung piling ng hollow blocks. So usually mga kamungkil, ito na yung nakaugalian natin na pag ground floor lang, talagang inuuna natin ang pagpapiling ng CHB. So yung kaibahan nito mga kamungkil, ang disadvantage kasi nito, itong poste natin mga kamungkil, ang dapat na sukat nito sana ay 30 by 30 cm. Ngayon mga kamungkil, ang nangyayari kahit anuhin natin to, pag nauuna itong piling, hindi natin nasusunod yung standard na sukat ng poste sa bahay natin. Kasi mga kamungkil, ito mga kamungkil, ito papakita ko mga kamungkil, ito yung pormas natin. Nalagay ko na to. Ito. Sa harap mga kamungkil, nakukuha natin yung saktong standard ng pormas natin. 30 by 30 yan. Tsaka dito, sa gilid na yan. Mula dito, 30 by 30 yan. Pero ang cutting yan mga kamungkil, dito, pag 30 by 30 yung poste natin, mag-allowance kayo ng 2 feet para sa nosing natin. Hindi 2 feet, 2 inches para sa poste natin. Yun yung nosing natin. Nosing na tinatawag mga kamungkil ito. Ito yung sinasabi ko. 2 by 2 yung ginamit ko dito sa gilid. Ito yung silbing nosing natin. So mag-allowance kayo dito ngayon ng 2 inches bago kayo sumukat ng 30 cm. Tapos pagdating dito sa bandang gilid, nasa taas na yung 2 by 2 nya. Kasi dito natin ilalapat yung isang pormas na sa gilid din. So ayan mga kamungkil, nakikita nyo, dito ko na siya nilalapat. So ang sukat nito mga kamungkil, mula din dito, adjust kayo ng, mag-allowance kayo ng 2 inches para pagpakuan ng 2 by 2 dito. Ito. Tapos dito naman sa gilid, meron din kayong allowance na 2 inches para sa nosing natin. So, ang eksaktong sukat niyan mga kamungkil, mula dito sa allowance natin, mga allowance, 30 cm ang lapad. Ngayon, nakukuha natin yung standard na sukat ng poste natin dito sa harap. Pero, ang problema mga kamungkil, dito sa loob. Yan. Dapat nito sana mga kamungkil, pag nauuna yung poste, yung sukat na 30 by 30 cm, nakukuha natin yan. Papunta dito. Kasi inuuna natin yung poste. No, ngayon mga kamungkil, nagkakaroon siya ng pagliliit sa loob. Sa kadahilanan po nitong file natin. Pero, ang advantage nito mga kamungkil, nakakain ng poste natin itong CHB natin. Sa inuuna yung poste mga kamungkil, itong CHB natin nakadikit na sa poste. So kung minsan mga kamungkil, kahit na aalugin natin, makikita natin, inuuna yung poste, aalugin natin yung file, gumagalaw yan. Gumagalaw kasi ito, hindi nakakain sa buhos natin. So, yan yung disadvantage mga kamungkil. Pag ganito inuuna natin yung filing ng CHB, hindi natin nasusunod yung standard na sukat ng poste. Ngayon, ang tip ko sa inyo mga kamungkil, dahil hindi natin nasusunod yung standard na sukat ng poste natin, pag inuuna natin yung filing, dito sa baba mga kamungkil, napapansin nyo, malinis na siya. Pinalinisan ko yan mga kamungkil. Abutin nyo mga kamungkil yung puting nyo talaga sa ilalim. Yung mismo puting talaga. Linisan nyo yung mga kamungkil hanggang maabot nyo yung original na puting nya. Kasi mga kamungkil, habang tayo yung nagpapile ng CHB pataas, hindi natin maiiwasan na may nalaglag na mga halo na ginagamit nating mortar sa CHB natin o sa hollow block natin. Nalalaglag dyan sa loob. Minsan umabot yan dito mga kamungkil. Kaya kadalasan pinabayaan na lang yan, hindi napapansin. Binuhusan na ng mason nyo,
Kaya ang mangyayari dyan mga kamukil, yung habol natin na tibay na 100%, nabawasan siya ng 20%. Kasi yung inaapakan ng poste natin, yung hindi talaga original na puting natin, kundi yun yung halo na ginagamit nating mortar para sa hollow block natin, yun lang na pagpatungan ng poste natin. So, linisin nyo itong mga kamukil sa ilalim, tapos pag may tubig, huwag kayong magbubuhos ng may tubig, limasin nyo yung tubig. Kailangan walang tubig pag nagbubuhos tayo, kasi pag may tubig na nagbubuhos tayo mga kamukil, hindi nabibigay ng 100% ang tigas ng simento natin o matagal siyang patigasin. So yan mga kamukil ha, yung gagawin. Kailangan pag magbubuhos na si Mason sa bahay nyo, maglalagay na ng forma, tingnan nyo kung nilinisan ba. Kasi minsan mga kamukil may mga lupa pa to sa loob. Ha? Abutin natin yung original na puting natin tulad nito mga kamukil. Pinalinisan ko talaga yan. Yan yung original puting niya. Malinis na yan. So ngayon ang nangyayari, yung pinapatungan ng poste yung binubuhos natin, yung puting niya talaga. So yun yung puting talaga na nagdadala ng bigat ng bahay natin. So ngayon mga kamungkil, pag nabuhusan na to, kahit alugin mo tong CHB mga kamungkil, hindi na yan gagalaw-galaw. So may mga tanong din mga kamungkil kung alin yung mas matibay na o sino yung nagpapatibay, kasi kadalasan okay na yan, matibay na yan, total may mga CHB na naman nakaalalay. Ang CHB mga kamungkil, hindi to nagbibigay ng tibay ng bahay natin. Kasi imagine niyo mga kamungkil, kung ito yung nagbibigay ng tibay ng bahay natin, itong CHB, dapat pag wala pang poste, inaalog natin to, hindi gagalaw yan. Kung ito yung nagdadala ng tibay ng bahay natin, hindi to ang nagdadala ng tibay ng bahay natin mga kamungkil. At hindi rin ito nakakatulong. Ang original na nagdadala ng tibay ng bahay natin, itong poste. Pag nabuhusan na natin itong mga kamugil, itong poste, alugin mo yung CHB. Hindi na yan maaalog, hindi na yan gagalaw-galaw. Kasi may poste na tayo. So, in direct to the point tayo mga kamugil, yung poste yung nagdadala ng tibay ng bahay natin. Ang unang gamit lang nitong CHB natin is first, mapapalabas niya kung ano yung talaga yung forma ng bahay natin. At ang pangalawa, siya yung nagsisilbing protection para hindi tayo makita sa loob at hindi tayo malalamigan sa loob. Ito lang yung gamit ng CHB natin. Pero ang nagdadala ng tibay ng bahay natin, itong tinatawag nating poste. Kaya kailangan pag magbuhos na tayo ng poste, lalo na pag ganitong senaryo, inuuna yung piling ng hollow blocks, linisan natin ng mabuti doon sa ilalim bago buhusan. Kailangan yung buhos natin, yung poste natin, nakapatong talaga sa original na puting natin. So yan lang mga kamungkil, no, ang mapapaabot ko muna sa inyo. So bali itong natapos namin mga kamungkil, pang 10 araw tong trabaho namin ito. So bali pahabol lang mga kamungkil, no, sa ina-upload natin o sa dagdag kaalaman natin sa paggawa ng formas. Ito mga kamungkil, pag sinasabing may nosing yung poste natin, yung 2x2 na sinasabi nating nosing na magpupormang nosing natin, nasa loob yan, nakadikit, yun yung nakadikit sa CHB natin. Tapos pagdating dito sa dugtungan mga kamungkil, sa gitna, sa corner, yan kung nakikita nyo, ito yung corner, yung 2x2 mga kamungkil nasa labas na. Ha? Para ang mangyayari mga kamungkil, sa loob natin, yan kung nakikita nyo, ito, wala siyang nosing dyan, plain lang siya, corner talaga siya. So baka makalimutan nyo mga kamungkil, paggawa nyo, lahat ng mga 2x2 nyo nandito sa loob lahat. Pati dito may 2x2. Hindi pwede mga kamukil, kasi pagbuhos nyo yan, hindi corner ang makikita dyan, kundi corner din na may nosing. So papakita ko sa inyo mga kamukil, meron dito nangyayari. O matatawag natin mga kamukil na talagang kulang pa siya sa kaalaman o nagpa-practice pa siguro, kaya ganito ang nangyayari. So yan mga kamungkil, katibito ng bahay na ginagawa ko. Kita natin, yan, lapit natin. So yan mga kamungkil, kung napapansin nyo, lahat na makikita nyo, walang 2x2 sa labas. Lahat ang 2x2 nasa loob. At saka mga kamungkil, walang tibay na pagkagawa. Kung tingnan nyo mga kamungkil, ayan, wasak. So bago tayo gumawa mga kamungkil, pag-aralan muna natin at mabuting magtanong-tanong tayo o tumingin-tingin tayo sa mga bahay na kinukonstruct kung paano ginagawa. Yan mga kamungkil.
Pagbaklasin mo yan mga kamungkil, yung corner niya nagkakaroon ng nosing. Kasi yung 2x2 nasa loob. Lahat yan mga kamungkil yan. So, mahirap naman na makikialam tayo mga kamungkil. Although nakikita ko pa yan na hindi pa nabuhusan. Pero hinayaan ko na lang siya kasi diskarte niya yun. Pero hindi ko siya hinusgahan na mali siya. Tinabayaan ko lang siya, hindi ko siya binara. Kundi siya na lang mismo tumuklas na mali pala yung ganyan diskarte. Although mga kamungkil, sa pagkakamali kasi, yun yung dahilan kung bakit tayo natututo. Kung bakit tayo naging marunong sa pagkakamali na yan. So sa next step niyan mga kamungkil, pag gagawa siya ng formas, bubuo siya ng pusti, alam niya na kung saan siya banda nagkakamali. So yun lang mga kamungkil baka magkabaliktad-baliktad o makalimutan nyo. Ganon din ang mangyayari sa mga pusti nyo. So yan lang mga kamungkil, maraming salamat. Mamaya mga kamungkil, ipapakita ko rin sa inyo kung paano maglagay ng forma sa pusti. Pero nandito na lang rin to mga kamungkil, tuturo ko na lang sa inyo. Unang-una paglagay nyo ng pusti mga kamungkil, hindi pwedeng nadikit na siya dito at tuntunado na tong pader natin at iskwalado na to. Basta-basta nyo na lang ididikit. Yan. Kasi meron na tayo doon na okay na yan. Total, tuntunado na yung piling natin kaya ididikit na lang natin yung formas. Hindi. Unang gagawin nyo mga kamungkil, bantayan nyo mga kamungkil na itong nosing natin nakakapit siya ng 2 inches pataas, hindi 2 inches pababa yung kapit. O nahahawakan niya tong CHB ng 2 inches pataas o hindi pababa yung hawak mga kamungkil. Kailangan mula dito sa CHB mga kamungkil yan, nakahawak siya ng 2 inches. Ito, nakikita nyo mga kamungkil. So nakakain niya yung CHB natin ng 2 inches pagbuhos natin. Pagkatapos mga kamungkil, na-plaster nyo na, hulugan nyo dito sa gilid mga kamungkil. Minsan, natutumba yan dito o natutumba doon, hindi tuwid. Kaya kailangan nating maghulog. Pag tuwid na siya mga kamungkil, lagyan nyo ng pako dito sa gilid na hindi na siya gagalaw-galaw, saka nyo lagyan ng brace na tinatawag natin. Sa bandang baba mga kamungkil, pag naglalagay tayo ng formas, medyo madali lang siyang gawin. Pero iba yung trabaho mga kamungkil pag nasa taas na tayo. Sa taas na tayo nagtatrabaho at dito sa baba, magkaiba yan. Medyo mahirap yan sa taas at saka matagal yung proseso. Kasi mahirap na maglagay ng mga brace doon. Kaya pagdating natin sa taas mga kamungkil, ipapakita ko din sa inyo kung ano-ano ang mga diskarte na hindi tayo gagamit ng brace sa paglagay ng formas doon sa taas. So yan lang mga kamungkil, no? Ang mapapaabot ko muna sa inyo ngayon kasi mamaya magbubuhos kami tanghali o mamayang hapon. Tapos itong isa mga kamungkil, lalagay pa namin to. Ito yung panghuli. At saka yung advantage lang kasi nito mga kamungkil, yung makukuha talaga natin ito na benepisyo o makakatulong sa atin pag itong CHB inuuna natin ay list siya sa tinatawag nating costing o gasto. Kasi unang-una dito sa formas, pag pusti yung pinatayo mo, una, kailangan mo ng maraming scaffolding, plywood, pako, at saka tinatawag nating manpower, tauhan. So malaking gastos yun sa scaffolding pa lang at sa formas natin. Pero dito sa CHB yung inuuna natin mga kamungkil, hindi natin kailangan ng maraming scaffolding, hindi natin kailangan maraming plywood. Kasi kahit na 4 o 3 lang formas mong gagawin mga kamungkil, okay na. Buhusan nyo muna ang unang nalagyan nyo ng formas, kinabukasan tanggalin nyo yung formas ng dahan-dahan at hindi masira yung pusti natin kasi basa pa yan at malambot pa. Ilipat nyo naman sa ibang mga pusti na hindi pa nabuhusan. So medyo nakakatipid tayo pag ganito yung inuuna natin. Yun lang yung advantage mga kamungkil pag ito yung inuuna natin yung piling ng CHB. Unless doon sa inuuna yung pusti. Mas malaki yung gasto pag inuuna natin yung pusti. Pero kung halimbawa mga kamungkil, gusto mong mapatibay talaga yung bahay mo at abot mo, makukuha mo talaga yung saktong standard ng mga pusti at standard ng pagkatrabaho at may saktong budget ka, so unahin mo yung pusti para mas mapatibay yung bahay mo. Basta yung tip ko lang mga kamungkil, pag nagbubuhos tayo, inuuna natin yung piling, linisan nyo ng mabuti yung bubuhusan natin na talagang maaabot yung puting niya. Original na puting.
para yung poste natin nakapatong sa puting talaga niya. Dahil yung puting natin, siya yung nagdadala sa bigat ng bahay natin. So yan lang mga kamungkil, no? Ang mapapaabot muna ni Mungkil ngayon. At sa mga bago pa lang pala sa aking channel mga kamungkil, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video pag nagustuhan. At kung interesado ka mga kamungkil sa aking video na i-upload, pindutin nyo po ang maliit na kampana na makikita sa iyong cellphone screen. At pag pindot mo yan mga kamungkil, may 3 litrang lalabas, personalized at none, at merong all. Kung ikaw ay interesado sa aking mga video at sa ating mga topic o aking mga content, pindutin nyo po yung all para lagi po kayong updated sa aking mga video na i-upload pa. At saka sa lahat ng mga nagtatanong mga kamungkil, no, lahat ng mga katanungan, every Sunday na lang po ako sasagot ng mga tanong nyo kasi gusto ko rin pahingayin yung utak ko kasi nakakapagod na din. Dubli na kasi yung trabaho ko mga kamungkil. May trabaho ako dito sa site, tapos may trabaho ako kay YouTube. Pero sisikapin ko mga kamungkil na yung mga importanteng katanungan na on the spot talaga kailangan na nilang malaman para gawin nila sa trabaho nila, sisikapin ko mga kamungkil na sasagutin yan sa pamamagitan ng throw on video po na kung saan nililecture ko po kung paano gawin. So sa Sunday mga kamungkil, abangan nyo, pag-uusapan natin o i-lecture natin ang umpisa talaga kung paano gumawa ng bahay at saan magsisimula at saan magtatapos. So abangan nyo mga solid kamungkil, no? At maraming salamat mga kamungkil sa inyong suporta sa aking channel. And once again, Mungkil in the vlog.